NBA Trade Deadline Update. Mga naganap na trade ngayong araw kasama ang latest update ni Ja Morant at Giannis. Kuminga, na trade na sa Hawks, lumakas na ang depth ng Warriors. Mabilis nang papalapit ang NBA 2026 trade deadline sa February 5 at tila walang preno ang galawan ng mga teams habang sunod-sunod ang malalaking trade at rumors sa buong liga. Uminit ang aksyon noong Miyerkules na pinangunahan ng blockbuster trade kung saan ipinadala ng Los Angeles Clippers si James Harden sa Cleveland Cavaliers kapalit ni Darius Garland at isang second round pick. Mas maaga sa araw na iyon, gumawa ng malinaw na hakbang patungo sa isang malawakang rebuild ang Memphis Grizzlies sa pag-trade kay Jaren Jackson Jr. sa Utah Jazz sa isang 8-player deal kasabay ng pagtanggap nila ng mga offers para kay Ja Morant. Abala rin ang Chicago Bulls na naglabas kina Kevin Huerter, Dario Saric at isang 2026 first-round protected pick sa isang 3-team trade at kalaunan ay ipinadala ang two-time All-Star na si Nikola Vucevic sa Boston Celtics kapalit ni Anthony Simons at isang second-round pick. Nagpatuloy ang trade frenzy ngayong araw nang iulat na ipinadala ng Dallas Mavericks ang All-Star na si Anthony Davis sa Washington Wizards sa isa pang napakalaking deal na kinasasangkutan ng 8 players. Matapos nito, ipinadala ng Chicago Bulls si Coby White sa Charlotte Hornets at tuluyang tinapos ng Clippers ang kanilang magulong relasyon kay Chris Paul sa pamamagitan ng pag-trade sa kanya sa Toronto Raptors sa isang 3-team deal kasama ang Brooklyn Nets. Bagamat napunta si Chris Paul sa Toronto, iniulat na hindi siya kinakailangang mag-report sa Raptors at malaki ang posibilidad na siya ay ma-waive. Sa naturang trade, nakuha ng Nets si Ochai Agbaji isang 2032 second round pick at cash, habang nakuha naman ng Clippers ang draft rights ni Vanja Marinkovic. Samantala, umugong din ang pangalan ni Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks na tila bukas na sa posibilidad ng paglipat matapos ang isang bigong season ng kanyang team. Bagamat inaasahang mawawala siya sa loob ng 4 to 6 weeks dahil sa calf injury, malinaw na isa pa rin siyang game-changing asset. Kabilang sa mga seryosong interesadong teams ang New York Knicks, Golden State Warriors, Miami Heat at Minnesota Timberwolves, bagamat hindi nagmamadali ang Bucks na i-trade siya bago ang deadline. Bukod kay Giannis, kabilang din sa mga posibleng gumalaw ang Jonathan Kuminga ng Warriors, Michael Porter Jr. ng Nets at si Ja Morant na bagamat mas nais manatili sa Memphis ay tinatanggap na nagbabago na ang direksyon ng Grizzlies. Kung siya ay matrade, mas gusto umano ni Morant ang Miami o Minnesota at hindi siya interesado sa ideyang mapunta sa Sacramento. Sa iba pang galaw, napunta si Tyus Jones sa Hornets kapalit ng cash at 2 second round picks. Nakuha rin ng Atlanta Hawks ang center na si Jock Landale mula sa Jazz kapalit ng cash. Samantala, patuloy na naghahanap ang Mavericks ng trade partner para kay Daniel Gafford na umano'y may interes mula sa Hawks. Naroon din ang ilang kalituhan at espekulasyon nang hindi maglaro si Ivica Zubac para sa Los Angeles Clippers na agad nagdulot ng mga haka-haka tungkol sa posibleng trade. Gayunpaman, mabilis itong nilinaw ng kampo ng team at ng players mismo na ang kanyang pagliban ay bunsod lamang ng personal at paternity reasons. Ibig sabihin, wala itong anumang kaugnayan sa usapin ng palitan ng player at nananatiling mahalagang bahagi si Zubac ng frontcourt ng Clippers sa kasalukuyang season. Samantala, habang papalapit ang trade deadline, patuloy na umiinit at gumagalaw ang market ng NBA. Isa sa mga pinakamalaking balita ay ang desisyon ng Chicago Bulls na tuluyang maghiwalay kina Coby White at Mike Conley Jr. Ipinadala sila sa Charlotte Hornets kapalit ni na Colin Sexton, Ousmane Dieng at 3 second round picks. Isang hakbang na malinaw na nakatuon sa muling pagbuo ng roster at pagkuha ng mas batang talento. May mga usap-usapan din na kung sakaling ma-buyout si Conley, posible siyang bumalik sa Minnesota Timberwolves kung saan dati siyang nagkaroon ng mahalagang papel bilang veteranong leader. Sa kabuuan, malinaw na marami pang posibleng mangyari habang papalapit ang deadline at patuloy na binabago ng mga galaw na ito ang anyo ng liga. Sa nalalabing oras bago sumapit ang trade deadline, malinaw na nahahati ang liga sa 2 landas, ang mga teams agresibong humahabol sa titulo at ang mga handang magtiis ngayon para sa mas maliwanag na kinabukasan. Anuman ang mangyari sa mga huling oras, tiyak na ang 2026 NBA trade deadline ay isa sa mga pinakadramatiko at pinakamakabuluhang yugto ng season
na maaring tuluyang magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong liga. Samantala, nagdesisyon ang Philadelphia na gawin ang isang matapang na hakbang sa pag-trade kay Jared McCain kapalit ng mga draft pick, at kahit masakit ang naging kapalit, sapat naman ang nakuha nilang haul mula sa Oklahoma City Thunder para bigyang katwiran ang desisyong ito. Maraming tao ang hindi agad naunawaan ang bisyon ng utak ng Sixers sa move na ito. Ngunit kung tutuusin, ipinapakita lamang nito na malamang ay may mas malaking galaw na binabalak ang front office sa nalalapit na panahon. Gayunpaman, bago pa man maisakatuparan ng team ang anumang plano o lihim na binubuo nila, kailangan muna nilang punan ang agarang puwang na iniwan ng sophomore guard. At sa kabutihang palad para sa kanila, ang sunod-sunod na galaw sa trade market ay nagbigay sa kanila ng perpektong pangalan na maaaring bantayan at habulin si Lonzo Ball. Kamakailan lamang ay ipinagpalit ng Cleveland si Lonzo, ang former second overall pick, sa Utah. Ngunit ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, inaasahang iwi-waive siya ng Jazz. Dahil dito, magiging available siya sa open market sa kalagitnaan ng season at dapat agad kumatok ang Sixers sa kanyang pinto para sa isang hindi inaasahan ngunit may layuning partnership. Naalis ang 28 years old playmaker sa Cleveland dahil masyado nang siksikan ang backcourt ng Cavs, lalo na matapos nilang makuha si James Harden. Makatuwiran ang naging desisyon ng Cleveland lalo't hindi nila nakuha ang inaasahang produksyon mula kay Ball, bagamat ang totoo, hindi rin siya napunta sa isang team na kayang lubos na i-maximize ang kanyang mga lakas. Malaki ang pangangailangan ng Sixers ng playmaking mula sa bench at iyan mismo ang maiaambag ni Ball. Bagamat hindi siya isang elite floor general, nananatili siyang mahusay na tagapaghanda ng opensa dahil sa kanyang eksaktong assist at mataas na basketball IQ. Bukod sa kanyang kakayahan bilang point guard, ikatutuwa rin ng Philly ang kanyang laki at talas sa depensa sa backcourt. Kailangan ng grupo ng mga guard ng Sixers ang isang player na handang gumawa ng maruruming gawain. At kahit malaki ang naging epekto ng kanyang mga injury, mas aktibo pa rin siya sa depensa kumpara sa karamihan ng mga kapantay niya sa posisyon. Hindi magiging masamang desisyon para sa team na subukan si Lonzo Ball, kahit para lamang sa natitirang bahagi ng season. Hindi kahanga-hanga ang kanilang mga emergency options sa backcourt at ngayong wala na si McCain sa roster, mahirap tutulan ang potensyal na hakbang na ito. At kalalabas lang ng bagong balita. Ipinagpalit ng Golden State Warriors sina Jonathan Kuminga at Buddy Hield kapalit ng big man ng Atlanta Hawks na si Kristaps Porzingis ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN. Hindi pa nakakapaglaro si Porzingis mula noong January 7 dahil sa Achilles tendinitis at isang karamdaman. Sa 17 games ngayong season, may average siya na 17.1 points at 5.1 rebounds. Bago ang trade, nakalista si Porzingis bilang questionable para sa laro ng Hawks ngayong Biyernes, kaya inaasahang babalik na siya sa court sa lalong madaling panahon. Tinatapos nito ang matagal na issue sa trade ni Kuminga matapos niyang hilingin na mailipat siya noong January 15.